Ay, bukas ko na gagawin yan. Ever find yourself saying, I'll do it tomorrow, but tomorrow never comes? Hi there, this is Marisol Templo and welcome back to my channel. And today in this vlog, let's talk about how to overcome procrastination, not just with motivation, but with faith. Pag-aaralan natin kung paano ba natin maiwasang mag-procrastinate. I just want to thank first all of you na mga manonood ko at sa lahat ng ating mga brothers and sisters in Christ. God bless you all and thank you so much for supporting my YouTube channel. And sa lahat ng aking mga silent viewers, thank you so much and especially, most especially sa mga laging nanonood at tuwing may video ako na ipinupost ay nandyan lagi nanonood, nagla-like, nagko-comment. Thank you all so much. I really appreciate it. Sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe, like, and paki-share na rin po ang ating video para maraming ma-encourage at maraming ma-motivate, rinig ng mga advices, na practical advices, real talk na mga godly wisdom. Ano pa? What is procrastination? Ano nga ba yung procrastination? Pag tinawag na procrastination, paano ba ito? Procrastination is putting off what matters in favor of comfort, distractions, or fear. Yung pagpapaliban ng mga dapat gawin kasi natatakot ako, hindi comfortable, may mga distractions na inuuna mo instead na gawin mo yung bagay na dapat mong gawin. Ipinapabukas mo na or isinasantabi. That is procrastination. Ano bang nagagawa nito sa atin ng procrastination? It steals time, momentum, and purpose. Pag palagi tayong nagpo-procrastinate, yung momentum natin nawawala. Yung time natin, di ba, imbes na nakapagtanim na tayo, hindi natin nagagawa. Imbes may tutubo na next week or next day, wala ang nangyayari kasi hindi natin tinanim, kasi pinagpapaliban natin. At yung ating mga purpose sa buhay, hindi natin nagagawa dahil doon. Often, it is rooted in fear, perfectionism, or laziness. Simply pagiging lazy or tamad. Perfectionism, kailangan kumpleto na lahat, kailangan maayos na lahat bago ko ito gawin. Kailangan makuha ko muna lahat ng kailangan ko bago ako mag-umpisa. Diba? Hinihintay yung right timing. Take note na the right timing is always now. Of course, mayroon namang for every rule, sabi nga, there is an exception. But it is always the truth that the right timing is now. Takot. Your fear of, baka di ako magustuhan, baka hindi umasenso, baka hindi mag-progress, baka hindi naman ganito, baka hindi naman ganon. Yung ganon, yung fear. But if we have God in us, yung fear, dapat nawawala na yan. Kasi yung fear, that is coming from the devil. And hindi natin dapat ini-entertain yan sa ating mga puso at isipan. Hindi po galing kay Lord yan. As Christians, we should be bold and strong. Hindi tayo dapat natatakot. Yung takot na hindi naman dapat. What does the Bible say about diligence? Ano nga bang sinasabi ng Bible tungkol sa diligence? Yung pagiging masipag. In Proverbs 6 verse 6 to 8, it says here, go to the ant, you sluggard. Consider its ways and be wise. Diba? Yung mga ants, kung napapansin nyo, lagi silang gumagalaw, lagi silang nag-iipon-ipon, lagi silang nagtatrabaho. Na pagdating ng tag-ulan, meron silang nakakain kasi nag-iipon sila lagi. Talagang itong mga ants ay lamgam ay masisipag. Perfect example of diligence, yung pagiging masipag. Na laging nagtatrabaho, hindi talaga sila nagpapahinga, no? Laging on the go. Even tiny creatures work without being told. Hindi na sila kailangang pagsabihan pa.
automatic na sa kanila yon. Pinapahalagahan ng Panginoon yung pagiging disiplinado natin at yung pagtitake natin ng initiative. Yung kilos na. Huwag nang hintayin pang i-push ka. Kilos na. Parang ganon. Gusto ni Lord yung ganon. Kasi it is a sign of diligence and responsibility. Colossians 3 verse 23, whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord. Kahit na sa opisina o may mga bosses kayo, di ba? You have to work as if si Lord yung boss nyo. Which is yun ang reality. Si Lord ang nagbibigay ng mga trabaho sa atin eh. Si Lord ang nagbibigay sa atin ng abilidad, kakayahan. Si Lord nagbibigay sa atin ng buhay. So kung tanggalan tayo ni Lord ng hininga, hindi ka na makapag-work. Kung tanggalan tayo ni Lord ng pagkakataon, hindi na tayo makakapag-work. Kung tanggalan tayo ni Lord ng good health, hindi na rin makakapag-work. Kaya napaka-importante na kung ano man ang ginagawa natin, do it for the glory of God. Kasi bigay ni Lord sa atin yan. Ano po, basta yung gawaing mabuti ha, hindi yung mga gawain na negosyo na alam naman nating masama at hindi galing kay Lord. So, hindi kasama yon. Whatever we do, let's do it with all honesty and our best. Faith-fueled productivity. Ano ba ito? Paano ba gagawin ito? Invite God into your schedule. Pray before starting any task. Pray muna tayo, pray muna kayo. View your goals as part of your calling. Yung lahat ng mga desires nyo, ambitions nyo, goals nyo, take it as part of your calling. Small steps matter. Yung mga maliliit nating initiative, napakabalaking halaga niyan because God honors movement, not perfection. Pinapahalagahan ni Lord yung paggalaw natin, pagkilos. So, like this video, hit that like button, and of course, subscribe to my YouTube channel. Nandyan lang yan sa baba. And my bell din yan, hit for the notification para pag nag-upload ako, notified kayo. At wag niyo pong kalimutang i-share kasi marami nangangailangan ng mga real talk practical tips coming from God na isinishare ko sa inyo. And I am thankful to God that I am able to do this. So please help me spread this positivity and share this video. Thank you so much. And just like I always say, believe in yourself, believe in God, and share love. See you in my next vlog. God bless you all and I love you. Be happy. Bye for now.